Ang lihim na si Solomon lamang ang nakakaalam. Ecclesiastes 1 verse 1 and 2. The words of the preacher, the son of David king in Jerusalem, vanity of vanities, saith the preacher, vanity of vanities, all is vanity. Sinulat ni Solomon ang tatlong aklat ng Biblia, Proverbs, Ecclesiastes at Songs of Solomon. Maraming iskolar ng Biblia ang naniniwala na sinulat ni Solomon ang Songs of Solomon noong kabataan niya, ang aklat ng Proverbs noong kanyang pagtanda, at Ecclesiastes noong kanyang matandang edad. Sa pamamagitan ng ganitong pagkakasunod-sunod, madali nating masusundan ang pag-unlad ng buhay ni Solomon. Ngayon, ang nakapagtataka ay kung paanong isang tao na sumulat ng tatlong aklat ng Biblia ay inilarawan ang kanyang buhay bilang walang kahulugan. Ang tatlong aklat na ito ay lubos na magkakaibang mga aklat. Ang Songs of Solomon ay isang aklat ng pag-ibig. Ito ay itinatag bilang isang pag-uusap sa pagitan ng isang lalaki at isang babae at ipinagdiriwang nito ang pisikal, emosyonal at espiritual na aspeto ng kanilang pagmamahalan. Inilalarawan ng mga tula ang pagnanasa ng mga minamahal para sa isa't isa, ang kanilang pisikal na pag-akit at ang kanilang malalim na emosyonal na koneksyon. Sa pangkalahatan, ang Songs of Solomon ay isang yaman at komplikadong gawang pampanitikan na sumusuri sa mga kalaliman at komplikasyon ng pag-ibig at mga relasyon ng tao. Ang kanyang kagandahan at tula ay nagbigay daan dito na maging isa sa mga pinakapinagmulan at pangmatagalang akda ng tula sa buong mundo. Sa mga sumunod na yugto, habang lumalaki si Solomon at nakakakolekta ng mas maraming karanasan sa buhay, sinulat niya ang aklat ng Proverbs, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang karunungan hinggil sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang aklat na ito ay karunungan ng Diyos. Isa ito sa mga aklat ng karunungan sa panitikan sa lumang tipan ng Biblia at kilala sa praktikal na payo hinggil sa kung paano mabuhay ng maayos at masagana. Ang aklat ay nakaayos sa 31 kabanata, kung saan bawat kabanata ay naglalaman ng koleksyon ng matalinong kasabihan hinggil sa iba't ibang paksa tulad ng karunungan, kamalian, katuwiran, relasyon, pera at trabaho. Ang mga kasabihan ay kadalasang inilalahad sa magkaibang pares o sa anyo ng tula na nagbibigay daan para madaling tandaan at suriin. Ang aklat ng Ecclesiastes ay hindi lamang isang kompendyum ng kanyang buhay. Ito rin ay isang buod ng kahulugan ng buhay at ng kung ano ang hinihingi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Si Solomon ay nagsalita bilang isang lalaking may uban na malapit ng sumapit sa kanyang hukay. Pagkatapos basahin ang aklat ng Ecclesiastes, maraming tao ang naiwan na may pakiramdam ng malalim na pesimismo. Ang pangkalahatang tono ng may akda ay makikita bilang malungkot at nakapanlulumo, habang inilalarawan niya ang buhay bilang panghuling walang kabuluhan at panandalian lamang. Ang kanyang mga paglalarawan sa mundo bilang isang lugar ng walang kabuluhang pang-aapi at kawalang katarungan. Maaaring masiraan ng loob at iwanan ng mga mambabasa, pakiramdam na pinanghihinaan ng loob. Ang aklat ng Ecclesiastes ay naglalabas ng maraming pag-aalinlangan hinggil sa mga pangangatuwiran ng mga tao tungkol sa kahulugan at layunin ng buhay. Ipinapahayag nito na ang ating mga pagsisikap na mag-ipon ng kayamanan, habulin ang kasiyahan at makuha ang karunungan ay sa huli walang saysay at hindi magdadala ng tunay na kaligayahan o kasiyahan kung wala ang Diyos. Ang Ecclesiastes ay maaring ituring na isang aklat na buod ng pagbabalik loob ni Solomon sa pananampalataya. Ang mga lihim na natuklasan ni Solomon. Sa aklat ng Ecclesiastes, makikilala natin ang isang guro at mangangaral. Sa aklat na ito, makikilala natin ang isang lalaki na alam kung ano ang mahalaga sa buhay at ano ang hindi mahalaga. Noong 2018, ipinalabas ni Cole Newton ang ilang kakaibang komento hinggil sa aklat ng Ecclesiastes. Binigyang diin niya ang mga pangunahing karanasan na nakuha ni Solomon bago sinulat ang aklat. Si Solomon ay isang lalaki na ibinigay ng Diyos ang lahat. Siya ang epitome ng American Dream. Sa aspeto ng kapangyarihan sa politika, mas malaki si Solomon kaysa sa Pangulo ng Estados Unidos.
Sa aspeto ng autoridad sa relihiyon, mas kilala si Solomon kaysa sa Santo Papa. Sa aspeto ng talino, mas mataas ang talino ni Solomon kaysa kay Einstein. Sa aspeto ng kayamanan, higit na mas mayaman si Solomon kaysa kay Bill Gates. Sinasabi sa atin na ang araw-araw na supply para sa kanyang personal na tauhan ay sapat na upang mapakain ng 35,000 katao. Sa Isa Hari Kapitulo 4 versikulo 22 hanggang 23. Ito ay 35,000 mga lingkod na naglilingkod sa kanya ng buong puso. Nasa kay Solomon ang lahat. Bukod dito, ibinigay ng Diyos kay Solomon ang isang payapang pamumuno sa trono ng Israel ng 40 taon sa Isa Hari Kapitulo 11 versikulo 4-22. Hindi inatake ang Israel ng ibang bansa kundi sa panahon ng pamumuno ni Solomon. Sila pa nga ay nagmumula sa iba't ibang bahagi ng mundo upang bigyan siya ng salapi. Si Solomon ay isang lalaki na kilala sa buong mundo. Hindi siya isang pangkaraniwang tao na subukan niya ang lahat ng bahagi ng buhay at ang mga bagay na ninanais ng mga tao. Ang mga unang salita ng aklat ng Ecclesiastes ay sapat para sa lahat upang isaisip nila sa buong buhay nila. Ecclesiastes Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 2. The words of the preacher, the son of David, king of Jerusalem, vanity of vanities, says the preacher. Vanity of vanities, all is vanity. Ang kabanalan ay isang pangunahing salita na ginamit sa aklat ng Ecclesiastes. Ginamit ang salitang kabanalan ng 38 beses sa aklat ng Ecclesiastes at ginamit ito ng may akda upang ilarawan ang agad at paglaho ng kalikasan ng buhay at ang paghahangad ng material na yaman at mga kasiyahan sa mundong ito. Inirerekomenda niya na ang mga bagay na ito ay sa hulii walang kahulugan at hindi magdadala ng pangmatagalan o totoong kaligayahan. Ang salitang kabanalan sa kontekstong ito ay maaring maunawaan bilang kawalan ng halaga o kabiguan. Ang pangunahing tema ng aklat ay ang kawalan ng kabuluhan ng gawain at layunin ng tao kung wala ang Diyos. Ipinakikita ng aklat na ang Diyos lamang ang ugat ng ating buhay. Ang lahat ng iyong ginagawa na wala siya ay nagiging walang kabuluhan sa dulo ng buhay. Ang pagpupursige sa mga bagay sa mundong ito ay parang pagsusunod sa hangin kung ang Diyos ay hindi ang pangunahing lakas mo. Ang nakakagulat na katotohanan ay bagamat nakamit ni Solomon ang lahat ng ninanais ng kanyang puso, hindi siya nagtagumpay na mahanap ang kasiyahan at kaganapan sa anumang mga ito. Si Solomon ay mayroong higit pang pera kaysa sa maaaring isipin ng isang tao, ngunit iniugma niya ito bilang kabanalan walang laman. Ang hatid ng pangako ng kayamanan ay ito'y walang laman at walang silbi. Si Solomon ay isang lalaki na may libong asawa at mga kabit. Nasubukan niya ang lahat ng kalibugan at mga kasayahan ng laman na maaaring maranasan ng isang lalaki, ngunit inilarawan niya ito bilang walang silbi, walang laman, na ang kalibugan at kasayahan na pangakong magbibigay ng kasiyahan. Ngunit walang naidulot ay walang laman at walang silbi. Si Solomon ay may malawakang kapangyarihan na hanggang sa punto na ang ibang mga pinuno ay pumunta para makita ang kanyang kaharian. Ngunit iniuugma niya ang kapangyarihang iyon bilang kahambugan walang kabuluhan. Ang anumang pangakit ng kapangyarihan na nangako na magdudulot, puno ng pangakong magdadala, ito ay walang kabuluhan at walang silbi. Na kay Solomon na ang lahat, at gayunman sinasabi niya ang isang nakakabigla. Ecclesiastes 2:17, Therefore I hated life, because the work that is wrought under the sun is grievous unto me, for all is vanity and vexation of spirit. Sa pagkukwento ng kanyang mga pakikipagsapalaran, ibinunyag ni Solomon kung paano siya uminom ng alak ng sobra, nagtayo ng mga bahay, nagtanim ng mga ubasan, gumawa ng mga hardin, at nagtanim ng mga puno at bulaklak. Gumawa rin siya ng mga lawa ng tubig at nag-ipon ng maraming mga alipin parehong lalaki at babae. May malalaking ari-arian siyang sakahan kaysa sa sinuman na nagtagumpay na mabuhay bago siya sa Jerusalem. Nag-ipon siya ng pilak at ginto at mayroon siyang maraming musikero at mga instrumentong musikal sa kanyang palasyo.
Wala sa anumang uri ng kaaliwan na naisin ni Solomon na hindi niya natikman, nakita, naramdaman o hinawakan. Ngunit wala siyang kasiyahan sa lahat ng mga bagay na ito. Kinamumuhian niya ang buhay. Mayroong mga bagay na mas malalim kaysa sa kasiyahan. Mayroong mga bagay na mas malalim kaysa sa pagnanasa, kayamanan at kapangyarihan ng mundong ito. Alam mo ba na may mga milyonaryo at mga bilyonaryo na hindi masaya sa buhay? Iniisip mo na kung mayroon kang 10 milyon sa iyong bank account, magiging masaya ka, magiging maligaya ka. Ang katotohanan ay oo, kung mayroon kang perang iyon, ang ilan sa mga problema na kinakaharap mo ay masosolusyonan. Gayunpaman, may mga milyonaryo at bilyonaryo na malungkot. Lahat ng pera sa kanilang kaharian ngunit malungkot. Ang totoo, may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Hindi nito maaaring ibigay ang katiyakan ng kaligtasan. Hindi nito maaaring ibigay ang kasiyahan ng Panginoon. Hindi nito maaaring ibigay ang kaloob ng walang hanggang buhay. Hindi nito maaaring ibigay ang kasiyahan ng pakikipagkaibigan at pakikisama sa Diyos. May mga tao na namumuhay para sa kaligayahan at namumuhay ng makasalanan na nagbibigay sa kanila ng kakaibang kasiyahan. Ang kaligayahan ng kasalanan ay hindi kailanman nakakabusog. Hindi ito nakakabusog. Maaaring magbigay ito ng kakaibang kasiyahan sa iyo para sa isang limitadong panahon, ngunit ito'y nauupos, laging nauupos. Matuto mula kay Solomon. Ang kwento ni Solomon ay makakatulong sa atin na maunawaan ang mga salita ni Jesus sa Mateo, Kapitulo 16, versikulo 26 na nagsasabing, ano ang pakikinabang ng tao kung kanyang mapanatili ang buong mundo at mawawala ang kanyang kaluluwa? O anong ibibigay ng tao kapalit ng kanyang kaluluwa? Iniisa-isa ni Jesus ang pinakamalupit na walang kabuluhan dito. Na pagkatapos habulin ng tao ang mga bagay sa mundong ito at magtagumpay, mawawala pa rin ang kanyang kaluluwa. Wala sa buhay na ito ang may walang hanggang halaga. Ito lamang ang relasyon na iyong itinataguyod kay Kristo sa buhay na ito ng kadiliman ang magsasalita para sa iyo sa kaharian ng langit. Habang isinusulat ni Solomon ang kanyang mensahe, ipinaabot niya sa atin ang buod ng inaasahan ng Diyos mula sa sangkatauhan sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 12 hanggang 14 na nagsasabing, "And further, by these, my son, be admonished. Of making many books there is no end, and much study is a weariness of the flesh. Matakot ka sa Diyos at tupadin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang kabuuang tungkulin ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawain sa paghuhukom, kasama ang bawat lihim na bagay, maging ito man ay mabuti o masama. Ang takot sa Diyos ay isang nakaligtaang prinsipyo. Ang takot sa Panginoon ay isang malusog na paggalang at respeto sa kapangyarihan, kadakilaan at autoridad ng Diyos. Naintindihan ni Solomon na walang takot sa Diyos, tayo'y maaaring lumigaya sa landas ng katuwiran at mahulog sa kasalanan. Ang takot sa Diyos ay nagtutulong din sa atin na manatiling responsable sa kanyang mga utos. Kapag natatakot tayo sa Diyos, mas malamang na susundin natin ang kanyang mga batas at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. At ito'y nagdadala sa isang buhay ng pagpapala at kasaganaan habang inaani natin ang mga gantimpala ng pamumuhay ayon sa kanyang mga utos.